Ang buong mundo ay nasasadlak ngayon sa isang buhay na walang katiyakan. At sa puntong ito ay pantay-pantay ang nararanasan sa lahat ng panig ng mundo, pati sa iba't ibang kapuluan. Ngunit napakaganda ng paglalarawan ng simbahan na tayo ay iisang barko na naglalayag at dumaraan sa malalaking daluyong ng buhay. Ngunit nakakatagpo ng kapayapaan kay Kristo. Sa naganap na urbe et orbe ng Santo Papa, namalas natin na bagamat magkakalayo, ay iisa pa rin tayong bayan ng Diyos na sama-samang dumudulog sa Kanya. Ang isang icon ng mahal na ina, ang ating nasaksihan na tinawag nilang Salus Populi Romani o Protectress of the Roman People. Ang mahal na Birheng Maria ay ating ring ina. Mga Katolikong Pinoy, samahan po ninyo kami ngayong mahal na araw na sama-samang pagnilayan ang 7 hapis sa buhay ng mahal na inang Birhen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo pong manalangin. Panginoong Hesus, nang ikaw ay nakabayubay sa krus, ay nag-iwan ka ng 7 huling wika. Itinagubilin mo ang iyong minamahal na ina. Wika mo, ginang, narito ang iyong anak. At sinabi mo sa alagad, narito ang iyong ina. Narito po kaming iyong mananampalataya at natitipon sa iyong ngalan upang bunitain at samahan ang mahal na inang Maria sa kanyang pinagdaanang hapis sa buhay upang amin ring mailakip sa kanyang puso ang aming pamimighati. Panginoong Hesus, itawid mo po kami sa aming kadustaan. Amin pong inaasam na mata mo at muling malasap ang isang buhay na ganap sa gitna ng kasalukuyan at malawakang kasiphayuan. Ang 7 hapis sa buhay ng mahal na Birheng Maria. Unang hapis. Ang hula ni Simeon sa sanggol na si Jesus. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o 2 inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat di niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip."
Dahil yan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Ang salita ng Diyos. Pagninilay. Napakabigat po ng kataga ni Propetang Simeon. Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Tunay na ininda ng ating mahal na ina ang katotohanan, ang kanyang anak ay pinagkakanulo at tatalikdan ng mga tao. Subalit, eto rin Panginoon, ang mga katagang nakatarak sa aming puso sa kasalukuyan. Nagising na lamang at nagulantang kami sa balitang itinaas na ang COVID-19 bilang isang pandemic. Sa bawat araw na lumilipas ay kasabay ding kumakaripas ang pagdami ng nagpupositibo sa virus na ito. Ang pinagdaraanan ng bawat magulang ay tulad ng isang balaraw na tumutusok sa puso sa pangambang ang sinumang miyembro ng pamilya ay maaaring tamaan ng sakit sa anumang oras. Manalangin tayo. Mahal naming Ina, bigyan mo po kami ng katatagan ng loob upang matularan ka namin na maharap ang bawat umaga ng may pag-asa ng kaligtasan. Akayin mo kami sa bawat araw na kaya ni naming harapin ng may malinaw na isip at huwag masiraan ng loob gaano man kahirap ang aming sasapitin. Huwag mo po kaming hayaan malugmok sa takot at umabot sa puntong di na kami makakilos. Bagkus ay mabuhay kami sa bawat araw na may ganap na pagtitiwala sa habag ng Diyos. Upang sa munting naming kakayahan ay magampanan pa rin namin ang aming mga tungkulin at patuloy pa rin makapagbigay liwanag sa aming kapwa. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Ina ng 7 hapis, ipanalangin mo kami. Ang ikalawang hapis sa buhay ng mahal na Birheng Maria. Ang pagtakas patungong Ehipto ng banal na mag-anak. Pagkaalis nila, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina,
sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at iniuwi na sa Israel ang mag-ina. Ang salita ng Diyos. Pagninilay. Damang-dama ng mahal na ina at ni San Jose ang panganib sa buhay ng kanilang sanggol. At walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng anak. Walang paghahanda ang kanilang paglikas. Walang pagpaplano ang kanilang pag-alis. Walang katiyakan ang kanilang pagtakas. Ganito rin ang bumulaga sa atin lahat sa araw ng March 16, nang kinakailangan ng ideklara ng pamahalaan ang Enhanced Community Quarantine para sa pagsugpo ng COVID-19. Ang balitang ito ay ikinaligalig ng lahat sapagkat ang mga magulang sa panahong yaon ay pawang naghahanap buhay at walang kamalayan sa maganap na quarantine. Laking gulat nating lahat na kinakailangan na nating lumikas. Lumikas hindi para tumakas, kundi upang isaayos ang kalagayan ng ating mga minamahal sa buhay. Walang paghahanda, walang mga tagubilin, walang instruction sa ating maiiwan. Subalit, kailangan natin i-secure ang ating pamilya. Unti-unting naiipon ng takot ang ating isip at nababalot ang ating puso sa pag-alala. Pagkat walang katiyakan, walang kasiguraduhan kung kailan mababalik ang buhay sa normal. Kung may kakanin pa tayo at kung may hanap buhay pang naghihintay sa atin. Hindi lahat pinalad na makauwi sa kanilang tahanan sa piling ng pamilya, pagkat maraming manggagawa ay di umaabot sa deadline ng pagbibiyahe. Marami sa kanila sa kasalukuyan ay na-stranded sa iba't ibang parte ng Luzon. Walang makain, walang masisilungan, at walang mapupuntahan. Manalangin tayo. Mahal na Inang Maria, dumudulog kami sa iyo. Bigyan mo po kami ng kahinahunan at kapanatagan sa piling ng Diyos, pagkat alam namin di siya magpapabaya. Nananalig po kami sa iyong anak na si Jesus. Nagagawa siya ng pamamaraan upang maalagaan ang mga Pilipinong hindi nakauwi sa piling ng kanilang mga anak. Alagaan mo po higit sa lahat ang nagkawatak-watak na pamilya, saan mang dako sila naroroon. Kung paano mo rin itinatawid sa gutom ang mga Israelita, umaasa po kaming man ay itataguyod mo sa mga darating pang araw. Pinanaligan po namin ang iyong pangako. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya nagtitipon sa mga bunga. Gayon man, pinapakain sila ng iyong amang nasa langit. Lusawin mo rin po ang aming pagkakabalisa, pagkat alam namin ang lahat ng ito. Gaano man katagal, ay sadyang
panandalian lamang. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kami mamamatay. Amen. Mahal na Ina ng 7 hapis, ipanalangin mo kami. Ang 3 hapis sa buhay ng mahal na Birheng Maria. Ang pagkawala ng batang Jesus ng 3 araw. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagnininay. Balisang-balisa si San Jose at ang mahal na ina sa pagkawala ni Jesus. Subalit ito'y naibsan nang sila'y muling magtagpo. Ganito rin po, Panginoon, ang aming nararamdaman sa panahong ito. Kami balisa sapagkat unti-unti naming nadarama ang pagkawala ng mga nakasanayan na naming sarap ng buhay o culture of comfort and conveniences. Pero unti-unti rin po kaming natututo. Sa umpisa kami pinag-iingat at pinatutupad ang social distancing. Ngunit kalaunan, sa paglala ng pagkalat ng virus, ay di na kami maaaring magtipon. Ngayon po namin nadama, Panginoon, na napakabigat po ang nawala sa aming pagkakataong matanggap ang iyong banal na katawan sa sakramento ng Eucharistia. Ngayon, espiritual na ang aming komunyon. Ngayon ay sa FB at telebisyon ka na lamang po namin nasisilayan. Ngayon po namin napapahalagahan ang pagkakataon na kami malayang nakapagsisimba sa oras at lugar na aming ninanais. Hindi na namin kailangang magmamadali para hindi kami mahuli sa misa. Pero ngayon, marami nga kaming oras, subalit ilang misa lamang ang maaari naming maipagdiwang. Hindi na sa simbahan, kundi sa loob na lamang ng aming tahanan. Ngayon, hindi na namin mararanasan ang pag-uunahan sa mauupuan o sa mapaparadahan ng aming sasakyan sa tuwing kami ay nagsisimba, sapagkat di na kami pwedeng magtipon. Ngayon po namin napapahalagahan ang sama-samang pagsamba bilang isang pamayanan. Di nga pala sapat na pansarili lamang ang aming pananampalataya. Ngayon, namin mapapahalagahan
ang mga kapatid namin kay Kristo. Subalit di namin maririnig pa ang peace be with you sa isa't isa. Ngayon, hindi na namin makakadaog palad pa ang aming mga kura paroko, pagkat hindi lahat ay may internet connection. Ngayon po namin napapahalagahan ang mga alagad ng Diyos na iyong pinili at hinirang upang maging muka, kamay at paa mo, aming Panginoon. Ngayon, hindi na namin maririnig ang tinig ng mga pari upang igawad ang pagpapatawad at pagpapalaya mula sa aming kasalanan, pagkat hindi na kami maaring pumunta sa kumpisalan. Ngayon ay general absolution ang aming aabangan. Higit sa lahat, nawala po sa amin ang pagkakataong maiparinig sa mga pari ang aming pasasalamat para sa maraming taon ng kanilang sakripisyo at walang sawang paglilingkod para sa kanilang kawan. Manalangin tayo. Mahal naming Ina, bigyan mo po kami ng biyaya na maranasan pa rin namin ang bawat banal na presensya ng iyong anak na si Jesus sa mga kakaibang paraan na nakalatag sa amin bilang mananampalataya. Bigyan mo ng kadalisayan ang bawat pamilya na siya ngayong munting simbahan. Maging tapat ang bawat magulang upang tumayong munting pari sa kanyang tahanan. Mahal na Ina, ibulong mo sa Panginoong Hesus na makilala namin siyang muli bilang Diyos na bawat pamilyang Pilipino. Mahal na Ina, sabayan mo lagi ang mga kaparian sa kanilang matapat na paglilingkod. Samahan rin sila sa kanilang pag-iisa at ihadya mo sila sa kapahamakan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Ina ng 7 hapis, ipanalangin mo kami. Ang ika-4 na hapis sa buhay ng mahal na Birheng Maria. Ang pagsasalubong ni Jesus at Maria sa daan ng krus. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Hindi na ikubli ng mahal na Ina at ng mga kababaihan ang kanilang panaghoy nang masalubong nila si Jesus sa daan ng krus. Mas masakit ang katotohanan na sa salubungang ito'y nagpang-abot lamang ang kanilang paningin, pagkat di man lamang nakalapit ang mahal na Inang Maria kay Jesus.
Dama natin sa puso ng isang ina ang pagnanais na mahawakan man lamang ang kanyang anak kahit sa isang saglit lamang. Abot kamay na subalit na gusto na lamang sa pag-aabot ng tanaw ang ina at ng anak. Ganito ang tagpo natin sa araw-araw. Nagkakakitaan, ngunit di magkatagpo. Panginoon, ito rin po ang panaghoy ng sangkatauhan. Ang pagnanais na maiparamdam ng Ama ang kanyang mga bisig sa kanyang nahihintakutang mga anak. Ang mayapos man lamang ng ina ang kanyang lumuluhang bunso. Ang madampi man lamang ng anak ang kanyang labi sa noo ng kanyang magulang. O maaaring sa huli man lamang pagkakataon ay magkayakap man lamang ang mag-asawa at ang buong pamilya. Manalangin tayo. Mahal naming Ina, patuloy mong itanim sa puso ng bawat isa ang pagmamahal di lamang sa aming pamilya, kundi sa mas malaking pamilya, ang sambayanan ng Diyos. Tulad mo, mahal na Ina, naway hangarin din namin ang pangkalahatang kabutihan at laging isaalang-alang ang kapakanan ng mga kapatid naming kinakapos na sa panahong ito. Akayan mo po kami sa liwanag upang tulad ni Simon na taga Cirene ay may magawa pa rin kami para may parating sa aming kapwa ang aming pag-aaruga at pagmamalasakit, pagkat ang kapwa ay amin ring kapatid. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Ina ng 7 hapis, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasambi. Hanap-hanap ang pangako ng iyong lambing, inasam na tuwin ay nasa iyong piling. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-isang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong laging abot yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo sa mga pagdamay mo, kaming patuloy na magmamahal sa iyo. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-isang pantay. Dayuhin
tanggap mo tiyakan. Salamat Maria sa iyong pagpisyan, sa bawat hapis, luwalhati at lumalim. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo, kaming patuloy na magmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at lumalim. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo, patuloy na Ang ikalimang hapis sa buhay ng mahal na Birheng Maria. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus, kung saan ang kanyang inay nakatayo sa paanan ng krus. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." Ang salita ng Diyos. Pagninilay. Tayong mga Pilipino ay naniniwala sa kasabihang, matitiis ng anak ang kanyang magulang, pero di makakatiis ang magulang. Ito'y kasabihan lamang, subalit sa pinakita ng Panginoong Hesukristo, kay lalim ng kanyang pag-ibig sa mahal na Inang Birhen. Ang 7 huling wika ay pananambitan ng isang taong naghahabilin na nasa bingid na ng kamatayan. At ang mas masakit na katotohanan, para sa isang magulang, ang masaksihan ng pagpikit ng mata at malagutan ng hininga ang kanyang anak. Panginoon, ngayon lamang po namin nararanasan ang kabi-kabilang kamatayan. Sa bawat ihip ng hangin, sa bawat kumpas ng orasan, ay pataas ang bilang ng mga nasasawi dala ng COVID-19. Sa dami na po na binawian ng buhay, ay di na rin mabilang kung ilang magulang ang nawalan ng anak o ilang anak na ang naging ulilang lubos. Manalangin tayo. Panginoon, ang pandemic na aming nararanasan ay nagpapabago sa aming pagkatao at sa aming pananaw sa buhay. Naway, papanibaguhin mo higit sa lahat ang aming mga puso at maging ganap ang aming pagbabalik loob sa iyo. Panginoon, sa COVID-19 ay batid namin na ang buhay at panahon ay walang katiyakan. Bigyan kami ng pagkakataong maihanda ang aming kaluluwa, pagkat anumang oras, ang aming paa ay pawang nasa hukay na.
Takdang panahon lamang inihintay kung kailan ito mababaon sa lupa. Subalit, umaasa kami sa Diyos na buhay at Diyos ng buhay. Mahal naming Ina, bigyan mo kami ng biyaya na may parating namin bago pa mahuli ang lahat, ang nilalaman ng aming puso, na maipadama namin ang aming pagmamahal sa aming pamilya, ang aming pag-alala sa aming kapatiran, ang aming suporta sa aming pamayanan, ang aming pasasalamat sa aming mga kaibigan, ang aming paggalang sa aming mga kasamahan sa hanap buhay, ang aming utang na loob sa aming mga pamunuan, at ang pagkilala namin sa dangal ng buong sangkatauhan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon na kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Ina ng 7 hapis, panalangin mo kami. Ang ika-6 na hapis sa buhay ng mahal na Birheng Maria. Ang pagbababa mula sa krus kay Jesus, kung saan kinalong ni Maria ang bangkay ni Jesus. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng 2 ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo, at alam niyang katotohanan ang sinabi niya, upang kayo'y maniwala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Ang araw ng pamamahinga ay isang dakilang araw na iginagalang sa panahon ni Jesus, kung kaya't kinailangang nilang baliin ang binti ng 2 kasabay ni Jesus, at inulos din ang tagiliran niya upang matiyak na wala na siyang buhay. Ito ay napakahirap na gawain ng mga kawal, subalit mas mahapdi ang kirot na dulot nito sa puso ng mahal na Ina, lalo na ang kanyang kalungin ang bangkay ng kanyang anak na si Jesus. Panginoon, marami rin po sa amin ngayon ang lumuluha tulad ng mahal na Ina. Ang mga kawal sa panahon ni Jesus ay kumikitil ng buhay, subalit ang mga kawal sa panahon ng pandemic ay nagdurugtong ng buhay. Sila ang mga frontliners sa gitna ng COVID-19. Sila ang mga kawal ng buhay, mga doktor, nurses, dalubhasa, mga sundalo, public servants, pati na ang mga namumuno sa pamahalaan. Sila ay mga kawal ng buhay na lumalaban sa tiyak na kamatayan, at sila rin ang kawal ng buhay
na nagdurugtong ng aming buhay sa pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit kami rin ay lumuluha pagkat isa-isa po silang namamatay. Unti-unti silang nauubusan ng hininga sa pagnanais na kami ay mabigyan ng kaligtasan. Manalangin tayo. Mahal na Ina, ilapit mo kami sa iyong anak na si Jesus upang mamasdan kami ng may karagdagang awa at ibayong habag upang makalaya na ang lahat mula sa malubhang karamdaman at tiyak na kamatayan. Mahal na Ina, kung paanong dumaloy sa iyo ang buhay ng iyong anak na si Jesus, hilingin mo rin ang buhay para sa mga frontliners na nakikipaglaban sa COVID-19. Lukubin mo sila ng lambong ng iyong pangangalaga at iiwas sila sa virus na nakamamatay. Idulog mo rin po, mahal na Ina, na ang mga kawal na nagpapatupad ng batas ay maging matatag sa pakikipaglaban para sa kaayusan at katuwiran. Bigyan sila ng mabuting kalusugan pagkat sila man ay mga ama at ina ng kanilang pamilya. Ingatan mo rin po, mahal na Inang Birhen, ang mga service providers na araw-araw ay kailangan magsilbi para sa ikabubuhay ng mga mamamayan. Sila po ay huwag hayaang manghina at tustusan mo po ang pangangailangan ng kanilang mga iniwanan sa araw-araw. Mahal na Ina, tulad mo, kami nabubuhay lamang sa dakilang awa ng Diyos. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Ina ng 7 hapis, ipanalangin mo kami. Ang 7 hapis sa buhay ng mahal na Birheng Maria, ang paglilibing kay Jesus. Naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea, sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagninilay. Sa simula pa lamang nang ipahayag ni Anghel Gabriel ang pagpili kay Mariang pinagpala na siya magiging ina ng isang sanggol at tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay
sumasa atin ang Diyos. Batid na ng mahal na Birheng Maria ang lalim ng kanyang pagsang-ayon mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan ni Jesus. Batid man niya ang lahat ng ito, subalit iniluha pa rin niya ang pamamaalam sa paglilibing ng bangkay ng kanyang anak. Lumuluha ang mahal na ina, subalit nanatiling matatag. Panginoon, hindi mapigilan ang pag-agos ng aming luha sa bawat araw na lumilipas. Marami ang nagiging biktima ng sakit dulot ng virus. Subalit, hindi lamang ang mga pasyente ang biktima. Unti-unti na rin nalilibing ang mga pangarap ng bawat kabataang naghahangad na makamtan ang kanilang diploma. Nalilibing na ang mga adhikain ng bawat mamamayang Pilipinong naghahangad ng ikauunlad ng bayang ito. Nalilibing na ang pag-asa ng bawat magulang na mabibigyan niya ng mas mabuting kinabukasan ang kanyang pamilya. At nalilibing na rin ang munting butil ng pananalig ng mga lingkod ng Diyos na pinaghahawakan ang pangako mong kaganapan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, marapat lamang kaming magdalamhati sa iba't ibang larawan ng kamatayan ng aming nasisilayan. Ang lahat ng ito'y di namin pinangarap kahit sa hinagapan lamang kung kaya't lubha kaming nababagabag. Subalit ang iyong kamatayan, Panginoon, ay larawan ng tagumpay, pagkat ang iyong muling pagkabuhay ay isang biyayang amin nang natanggap. Mahal na ina, bigyan mo kami ng biyayang maging matatag sa hamon ng buhay. Nais ka naming tularan sa kabila ng pagluha ay nanatili ang katatagan. Samahan mo po kaming ilibing ang aming kawalan ng pag-asa, ang aming kahinaan at aming pag-alinlangan. Tulungan mo pa rin po kaming ilibing ang mga baluktot na pag-iisip, makasariling pag-uugali, di katanggap-tanggap na asal, at di ka nais-nais na gawi. Ihatid mo kami sa iyong anak na si Jesus upang talikdan na ang dating gawain at harapin na ang bagong buhay na inaalok ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Akayin mo kami, mahal na ina, tungo kay Jesus upang siya ang manatili naming Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na ina ng 7 hapis, ipanalangin mo kami. Pangwakas na panalangin. Dasalin natin sa Poong May Kapal na maigawad niya ang biyaya ng kagalingan para sa ating lahat. Panalangin ng paghilom. Aking Jesus, salamat sa haplos na iyong pagmamahal. Naiibsan ang aking sakit. Salamat sa init ng iyong yakap. Napapawi ang aking takot. Salamat sa walang sawa mong pag-ibig. Na muling nagbigay buhay sa akin.
Subalit sa paglipas ng mga araw, Panginoon, inaalala ko ang hapding dulot ng aking sakit. Kung kaya tiklop-tod kong isinasamo sa iyo, huwag mo akong talikdan. Sa panahon ng kalungkutan, Huwag mo akong kalimutan. sa oras ng paghihirap, Huwag mo akong lisanin. sa sandali ng pagdurusa. O Panginoong Hesus, sa iyo ko ipinauubaya ang aking buhay. Amen. Amen. Alalahanin sa ating panalangin ang mga intensyon ng Anti-Sancto Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, kami ay akayin sa aming sinubukang gawin. Ang effort na ito, Panginoon, ay para sa ikalalaganap ng iyong kaharian. Nawa, Panginoon, lahat ng manonood, lahat ng makababasa, lahat ng makakikinig nito ay mas mapalapit sa iyo at maramdaman ang tunay na diwa ng mahal na araw. Nawa ang mga sakripisyong gaganapin at gagawin ng mga taong makikiisa sa panalangin ito ay maging sapat na sakripisyo na para maawa ka at patuloy na ihulog ang iyong awat habag sa kaligtasan ng sangkatauhan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.